kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin. Ano bang problema mo? Sabihin mo, may lesson ba kayo na gusto mong ipa-braille sa akin? Para ma-review mo sa bahay. Wala po. Wala po, ma'am. Lahat naman po ng kailangan kong basahin. Na-braille nyo na po. Oh, kung gano'n na ng problema. Alam mo, hindi tama yung nagka-cutting classes ka. Paano ka matututo pag ganyan? Kahapon pa po kasi ako sinisingil ng leader namin, ma'am. Kaso, wala naman po akong maibigay. Kasi, wala namang perang ibinibigay sa akin si nanay. Halika. Sabi niya kasi sa akin, may sakit si tatay. Wala po silang pera. Halika na. Ihahatid kita sa classroom mo. Pero, ma'am, nahihiya na po ako sa mga kaklase ko. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Bibigyan kita ng pambayad sa project nyo. Talaga po, ma'am? Maraming salamat po. Gusto ko naman po talagang pumasok eh. Kaso, yun nga po, wala akong pambayad sa project namin. Importante sa tao ang edukasyon. Lalo na sa tulad niyong may kapansanan sa paningin. Kaya sana, huwag niyong isusuko ang karapatan niyong matuto. Kahit na nga mahirap pa ang buhay. Good morning, Marita! Ma'am Erlinda, dumating na pala kayo. Oo. Ang aga mong dumating Aalis po si Mama eh. Kaya inagahanap po niya yung paghatid sa akin. Iniwan na lang po ako dito sa SPED Center. Tama yan. Kesa naman sa umabsent ka dahil walang maghahatid sa'yo. Ay, mas mabuti pa. Dito mo na lang hintayin ang oras ng klase mo. Ihahatid na lang kita sa classroom nyo. Ay, hindi na po, Ma'am. Ha? Nakausap ko po kanina yung classmate ko. Susunduin niya po ako dito pagdating niya. Okay. Oh, bakit ka nga pala umiiyak kaninang dumating ako? Ano bang problema? Wala po. Nalulungkot lang po ako. Niisip ko, siguro kung hindi kami na aksidente ni Papa, hindi ako mabubulag. Siguro college na po ako. Posible. Pero tapos na yun eh. Tanggapin mo na lang ng maluwag sa loob ang bago mong kalagayan. Tutal, sabi naman ng mama mo, makakakita ka pa rin kapag may nag-donate ng cornea sa'yo, diba? Opo, pero 2 years na ako naghihintay. Wala pa rin. Naisip ko tuloy, mangyayari pa kaya yun? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi natutulog ang Diyos. Ibibigay din niya ang hinihiling mo. Basta, huwag ka lang magsasawang tumawag sa Kanya. Ma'am Erlinda, ang hirap palang mabulag. Bawat araw, nararamdaman ko po yun. Parang hindi po ako masasanay. Lakasan mo ang loob mo. Sikapin mong masanay. Para makapagpatuloy ka sa buhay. Malay mo naman, pagsubok lang sa'yo ni God. Alam mo, ang gawin mo, ituloy mo pa rin ang pag-aaral mo. Maging ang magaganda mong ginagawa. At hindi mo mapapansin ang paglipas ng mga araw. Maniwala ka sa akin. Maswerte ka nga eh. Kahit nabulag ka, nariyan ang parents mo. Sumusuporta sa'yo. At may kaya kayo sa buhay. Hindi lahat ganyan ang kalagayan. Kaya wag mong sayangin ang magagandang bagay na ibinigay sa'yo ng Diyos. Kuya Wilson! Ay, hindi mo sinabing uuwi ka ng bansa. Nasalubong ka sana namin ni Daddy sa airport. Yan din ang sinabi ko sa kapatid mo kanina, Erlinda. At ulitin ko uling sinabi ko kay Daddy, gusto ko kayong surpresahin. Ikaw talaga?
Oh, magtatagal ka ba rito? Ha? Kasama mo ba sina Hipag at ang mga pamangkin ko? Hindi, busy sila. Kaya 1 buwan lang ako dito. Ah, Talagang miss ko na kayo eh. Kaya kahit 1 buwan, nagbakasyon ako. Salamat naman at naalala mo pa kami. Dapat kasi doon na rin kayo ni Erlinda sa Amerika eh. Wilson, walang mag-aasikaso ng kabuhayan natin dito. Ayokong ipagbilim mga yun. at ako man, ayokong iwan ang pagtuturo ko dito, kuya. Maaari ka rin naman makapagturo doon. Mag-aaral ka nga lang ng konting panahon. Mas maraming nangangailangan dito sa akin ng mga may kapansanan sa paningin. Kaya mas gusto ko na rito. Pero maliit lang ang kinikita mo rito. Totoo yun. Madalas nga, tinutulong pa niya yun sa mga mahihirap niyang O, estudyante. kita mo na. Okay lang po yun, Daddy. Ang importante, nakakatulong ako at maligaya. Sa akin po ang plastic bag na ito, Ma'am Erlinda. Oo, Lino. May mga tsokolate yan, mga dilata, kape. Thank you po. Meron din kami ni Marita niyan, Lino. Oo, lahat tayo binigyan ni Ma'am. Ma'am, bakit niyo po kami binigyan ito? Saan po galing ito? Dumating galing ibang bansa ang kuya ko. At marami siyang uwi ng mga kape, dilata, tsokolate. Kaya naisip kong dalhan kayo. Hindi naman namin mauubos sa mga yon. Ang bait niyo po talaga, ma'am. Salamat Nga po. Salamat po, ma'am. Ang swerte po namin dahil kayo po ang naging sped teacher namin. Sa totoo lang, kayo talaga, pinatatabahan niyo ang puso ko. Totoo po yung mga sinabi namin, ma'am. Tama. Nga po. Kaya bagay talaga kay Ma'am yung tatanggapin niyang award. Award? Anong award? At saka, sino may sabing may tatanggapin akong award? Dumaan po dito kanina yung principal natin, Ma'am. At sabi po sa amin, next week daw po sa Teacher's Day, tatanggap po kayo ng award bilang Teacher of the Year. Congrats po, ma'am. Congratulations, ma'am. You deserve it. Daddy, bakit niyo po pinapunta ang attorney niyo dito? Gusto ko kasi, habang narito ka, ayusin ang kabuhayan ko sa inyong magkakapatid. Bakit naman po? Buhay pa naman kayo't malakas. Para maging maayos ang paglilipat to sa inyo ng mga kabuhayang naipundar namin nang pumanaw niyong mami. Ayokong matulad kayo sa iba na pinag-aawayan ng kabuhayan hanggang sa makalimutan na ang pagiging magkadugo. Kaya habang malakas pa ako, iaayos ko na ito. Well, kayo pong bahala. Pero wala po dito si Kuya Brando. Nakausap po siya kagabi at alam na niya ang gagawin ko. Daddy, si Erlinda baka maubos lang ang mamanahan niya sa pagtulong niya sa mga estudyante niya. Anak, mabuti ang ginagawa ng kapatid mo. Sabi nga niya, ang kanyang pagkakawang gawa, ang siyang magbahatid sa kanya patungo sa langit. Isa pa, matalino si Erlinda. Hindi naman niya siguro hahayaang maging kaawa-awa siya balang araw. May bago na akong slate and stylus, Nino, Marita. Oo. Talaga? Naibili ka na ng nanay mo? Hindi. Kapos nga kami. Paano ka mabibili, Ninay? Paano ka nagkaroon ng bagong slate and stylus? Oo nga. Binilhan ako ni Ma'am Erlinda. Hmm? Nakita niya kasi, ginagamit ko pa rin yung slate ko, kahit sira na. Pagdating niyo kanina, iniabot lang niya sa akin to. Ang bait talaga ni ma'am. Lahat tayo tinutulungan niya. At saka matyaga pa siya magturo at pagpalakas ng loob sa atin. Oo, totoo yun. Kung alalahanin niya tayo, parang mga anak niya. Alam niyo, hindi ko makakalimutan si Ma'am Erlinda kahit pa gumraduate na tayo.
Bukas na ang libing ni Daddy, Kuya Wilson. Parang hindi ko pa rin matanggap na iniwan niya na tayo. Ganon din naman kami ni Kuya. Kaya pala, inayos na niyang kabuhayan niya sa ating tatlo. Dahil iiwanan niya tayo. Ngayon, nag-iisa na lang ako dito sa bahay na to. Kung gusto mo, sumama ka na sa amin ni Kuya sa Amerika. Gawin na lang nating bahay bakasyonan ng bahay na ito. Kikita ka rin naman doon sa Amerika. Makapagtuturo. At higit sa lahat, mababawasan ang lungkot mo dahil sa pagkamatay ni Daddy. Condolence po, ma'am. Nakikiramay po kami, ma'am. Susie? Lino? Paano niyo nalaman ang nangyari sa daddy ko? Sa group chat po namin magkakaklase, ma'am. Oo nga po. May isa po kasi doon. Nanggaling sa school para dalawin po kayo. At nalaman nga po namin na nangyari. Pupunta rin po sila dito mamaya, ma'am. Oh, salamat sa inyo. Kahit wala na kayo sa school, naaalala niyo pa rin ako. Malaking bagay sa akin itong ginawa ninyo. Nabawasan ang bigat ng loob ko. Hindi po namin kayo makakalimutan, ma'am. Dahil naging napakabuti niyo po sa amin. Hindi man po kami nakakakita. Naggabayan niyo rin po kami sa tamang landas. Mabuti naman, naka-video chat ka namin, Marita. Oo nga. Hindi ka busy ngayon. Kaya lang ang daya mo. Kasi kami nakikita mo na. Dahil naoperahan ka na. Samantalang kami, hindi ka pa rin namin nakikita. Di bale. Naririnig nyo naman yung maganda kong boses. Oo nga. Oh guys, ano ba ang topic natin ngayon? Next week na kasi ang birthday ni Ma'am Erlinda. Oo nga alam ko. Hindi ko nakakalimutan yon. And this time, ayoko na magpadala ng birthday card sa kanya. Gusto ko dalawin na lang siya. Iyan din ang naiisip namin ni Lino. At ng iba pang mga naging estudyante ni Ma'am nakasama sa group chat natin. May binabala kaming gawin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Salamat. Happy birthday po, ma'am. Birthday, ma'am. Salamat, Iha. Naku, ibang-iba ka na talaga ngayong nakakakita ka na. Siguro kung hindi po ninyo pinalakas ang loob ko, ma'am, baka hindi ako ganito kaligaya ngayon. At ako naman, kung hindi niyo ako inihanap ng scholarship, malamang wala akong magandang trabaho ngayon. Naku, kayo talaga, pinaiiyak niyo ko. Salamat po sa lahat ng tulong, Ma'am. Hindi lang kayo basta naging sped teacher sa amin. Naging kaibigan pa at pangalawang ina. Oo nga. We love you, Kaiyak Ma'am naman Erlinda. kayo. Tama yun, ma'am. Mahal ko rin kayo. Dahil itinuring ko na kayong mga anak ko. At hindi ko pinagsisisihan na ako'y naging bahagi ng buhay niyo bilang sped teacher ninyo. Nagtuturo pa rin ako at madalas dinadalaw pa rin ako ng mga dati kong estudyante. Kahit ngayong matanda na ako, hindi ko pinagsisisihan na minsan sa buhay ko naging gabay ako ng mga kabataang hindi nakakakita.
Ako si Erlinda, isang special education teacher. At ito ang aking buhay. Narinig po ninyo ang isang magandang kasaysayan ng isang guro na kinapulutan ng aral sa buhay. Mga nagsiganap, Yunel Benamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., at Jenaline de la Cruz sa papel na Erlinda. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang may bahay na ang tanging hangad ay ang pagkakaroon ng kapayapaan ng isip at damdamin sa pagitan ng mga salimuot na nangyayari sa kanyang buhay. Siya ay si Nelia. Sa mga unang taon na naging pagsasama namin ni Aldo, inakala kong likas lang sa kanya ang pagiging malinis at organisado. Pero nang lumaon, hanggang sa aming pagtanda, ay napansin kong hindi na normal ang kanya mapaulit-ulit na nakagawian. Nasa huli ay may tuturing na palang isang uri ng disorder o nakaalarmang karamdaman. Aldo? Aldo, nasaan yung refrigerator natin? Saan mo na naman ba ipinuwestong tao ka, ha? Uy, dito sa malapit sa pintuan. Para nga ako yung singaw ng init ng motor, hindi nakukulob dyan sa loob ng kusina. Ang layo nga kasi sa lutuan. Kailangan kong pa pumunta doon sa may pintuan para lang kunin yung mga irerekado ko sa pagluluto. Uy, huwag ka nga masyadong mareklamo, Nelia. Tsaka yung tono mo, para bang krimen na yung ginawa ko Ang liit lang ng bahay natin, ha? Konting kembot lang. Yan, andito ka na sa harap ng ref. Oh. Ang sa akin lang naman, wala nang kapanatagan ang mga gamit dito sa bahay. Kung may buhay lang yung mga yan, tiyak na hilong-hilo na rin sa paglipat-lipat mo sa kanila kung saan-saan Alam mo, Nelia, pinaiinit mo ulo ko Huwag mo na lang akong kinukontra sa ginagawa ko, pwede, ha? Hindi mo na unawaan kung anong klaseng stress ang sumasanib sa akin kapag hindi ko na ipupwesto ang mga bagay-bagay sa lugar na gusto ko. Magandang umaga po, Chodolpo. Ikaw pala, Ariel. Mukhang marami po kayong tanggap na trabaho dito sa vulcanizing shop nyo, Oo linggo pero ang daming customer. Ikaw ba, saan ang lakad mo? May bibisitahin lang po akong site na pagtatayuan namin ng isang bagong building, Chong. Ba, mainam pala't may kasunod na agad ang project na natapos mo kamakailan lang. Opo, medyo sineswerte po sa proyekto. Maiba ako. Ang tatay mo nga pala, kumusta? Naku, nandun na naman po sa bahay at nagtatalo na naman sila ni Inay sa mga bagay-bagay. Alam niyo naman pong Itay, mabilis uminit ang ulo. Ganun ba? Hayaan mo, isang araw dadalawin ko ang tatay mo. Matagal-tagal na rin kaming hindi nakapagkwentuhan Ay, sige na, baka mahuli ka na sa pupuntahan mo. Sige po, Chong. Alis na po ako. Sige. Magandang umaga po ulit. Mag-iingat ka dyan sa pagpapatakbo ng motor, ha? Opo, Chong. Salamat po. Hoy, Aldo! Venus? Ano? Bakit nandito ka? Wala
Wala na kasi akong pera eh, no? Ano ba yan? Gutom na ako. Masama kayo sa Sandali. kaysa Huwag magutom. kang yumakap. Hindi ba sabi ko sa'yo, sa park na lang tayo magkita? Ay, ang tagal mo nga sumipot. Kanina pa ako naghihintay sa Edo, no? Nilamok na ako't lahat. Pero hindi ka pa rin dapat nagpunta rito. Baka pakisang si Nelly, lalo kung makikita tayo. Ay, talagang magigising siya? Papalang Dahil sisigaw ka na sisigaw dito kapag hindi mo pa rin ako binigyan ng pera! Ano? Akin na, pitaka mo! Bilis! At hindi ako nagbibiro sa sinabi ko! Talaga mag-iskandalo ako dito! Tama na! Ayoko na! Si Aldo, Ayoko na! Pagod na ako. Ayoko na. Diyos ko, Aldo! Bakit mo sinira yung mga gamit natin? Ang television natin basag na screen. Hirap na ako, Nelia. Ayoko na. Pero bakit hindi ko pa rin makontrol ang sarili ko? Na pagpalit-palitin ang lugar ng mga gamit natin dito sa bahay. Pakiramdam ko, palaging magulo ang paligid ko. Ang isip ko. Kaya kailangan kong gawin ito ng paulit-ulit. Aldo, ang mabuti pa magpahinga ka muna sa kwarto mo para bumabayang ano ang nararamdaman mo. Hayaan mo na yung mga kalat na yan. Ako na magliligpit ng mga yan. Hindi. Ako mag-aayos ng mga yan. Kailangan ko ayusin ang mga yan. Halika na. Ayusin ko Ititimpla muna. na rin kita ng mainit na gatas para kumalma ang pakiramdam mo. Tara na. Baka kailangan mo lang talaga magpahinga. Nag-aalala na rin ako sa nangyayari kay Itay. Masyado na siyang nagiging bayolente nitong mga nakaraang araw. Pati si Inay, minsan nasasaktan na niya kapag nagwawala siya. Hindi kaya may obsessive-compulsive disorder si Itay, Kuya? Yun bang obsession sa isang bagay na paulit-ulit na gumugulo sa isip niya at hanggat hindi niya yun nagagawa, lalong lumalala ang kanyang pagkaligalig? Yan ang paliwanag ng professor namin sa psychology na isang clinical psychologist tungkol sa mga taong may OCD. Mabuti nga sana kung mapipilit nating magpatingin sa doktor si Itay para masolusyonan yung mga dinaranas niya. Sabi pa ng professor namin maaari raw mauwi sa psychosis Ha? o pagkabaliw kapag napabayaan ang pagiging OCD ng isang tao. Yun ang ikinatatakot ko. Lalo pat iba na ang mga ikinikilos ni Itay nitong mga huling araw. Anong gagawin natin? Teka, baka pwede nating hingi ng tulong ni Chong Dolpo. Ha? Baka makinig sa kanya si Itay. Aldo? Anong ibig sabihin nito? Sino yung babaeng buntis na yan na kasama mo? Sandali, teka lang ha. Magpapaliwanag ako, Nelia. Girlfriend ako ng asawa mo. Venus. Alam mo na. Totoo ba ang sinasabi ng babaeng to, Aldo? Bakit ba kasi ayaw mong maniwala? Inamin ko na sa'yo, di ba? Nelia, mabuti pa. Tayo na umuwi. Ha? Sa bahay na lang tayo mag-usap. Ay, ha? nako, Halika na. Aldo. Hindi kayo uuwi. Venus. Dahil ako, ang gusto ko, mamili ka ngayon sa aming dalawa ng asawa mo. Ha? Ako o siya? Sumagot ka! Tiniis ko naman lahat, hindi ba, Aldo? Mula sa pagbuwala mo sa kanin na malata, sa isda na dapat ikaw mo ay prito ko kaysa sa sinabawang ko. Mula sa masasakit na salitang tinatanggap ko sa iyo kapag hindi agad ako nakasunod sa utos mo. Pero hindi ko matatanggap yung panluloko na tuklasan ko dahil dignidad ko na ang sinisira mo. Nelia, ano ka ba naman? Kayang-kaya ko namang kalasan si Venus kahit anong oras. Binuntis mo? Paano mo kakalasan? Hindi ako ang ama ng dinadala niya. Ano ibig sabihin? Nagpapakabayani ka? Inaako mo ang anak sa kanya ng iba? Naawa lang ako sa kanya. Kaya sinamantala mo na rin ang pagiging minor de edad niya, ganon.
nagbabanta siyang magpapakamatay kapag nakipag-iwalay ako sa kanya. At ako, Aldo, kung magpakumatay din kaya ako dahil sa ginawa mo. Napakasakit. Lahat na pagtitiis ko sa pakikisama sa iyo, ito lang pala magiging kapalit. Mas pinili mo magpalinlang sa isang babaeng hindi mo naman alam kung saan nagmula. Isa sa akin na asawa mo na simulat sa Paul. Umako sa mga kakulangan mo, sa mga kahinaan mo. Bata pa lang ang tatay nyo. Nakita ko na rin ang mga nakababahala niyang kilos noon. Pero inakala ko ngang likas lang sa kanya ang pagiging malinis at organisado. Kung kaya hinayaan ko lang siya sa kanyang ganong routine. Isa po ang genetics sa mga sanhi ng pagiging obsessive-compulsive disorder, Chong. Oo. Si Inay, parehong-pareho ng kondisyon ng inyong ama. Gusto po namin ipagamot si Itay, Chong. Sana po, matulungan niyo kaming kumbinsihin siya. Alam po namin nakikinig siya sa inyo bilang nakatatanda sa kanya. Sige. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Sa kalagayan niya ngayon, kailangan na nga niyang maipagamot. Maraming salamat pa rin sa pag-aasikaso mo sa akin, Nelia. Sa kabila lang, napakarami kong kasalanan sa iyo. Siguro nga, na habang pinagsisilbihan pa rin kita, isang paraan pa rin to na pagpapatawad ko sa mga pagkakamali mo. Bukas daw ang appointment ko sa clinical psychologist na professor din pala ni Lara. Wala din naman akong ibang hangad kundi ang pagaling mo. Para mas makaagapay ka pa sa buhay. Kahit para na lamang sa sarili mo. Para sa ating dalawa, Nelia. Gusto kong magkasama pa tayo habang buhay mula sa mga sandaling ito. Gawin mo, Aldo. Gawin mo. Dahil ako kaya kong ipaubaya ang pansarili kong mga kapakanan para lang sa katiwasayan ng pagsasamang ito. Tulad ng sinumpang ko, nakasama ka sa harap ng altar. Sa ngayon, patuloy pa rin sumasailalim si Aldo sa traditional therapy hinggil sa kanyang kondisyon. Malaki na ang kanyang ipinagbago sa pagtrato sa mga bagay sa kanyang paligid, lalo na sa akin. Ako si Nelia, at ito ang aking buhay. Nakasalalay sa atin ang tunay na katuturan ng buhay. Mula sa ating pangunawa sa mga bagay hanggang sa maibibigay nating apeksyon sa ating mga minamahal. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin at Susan Robles sa papel na Nelia. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng isang binatang buhay na patunay ng kasabihang try and try until you succeed. Siya ay si Kevin. Sabi nila, libre lang ang mangarap. Pero para sa akin, libre nga ang mangarap
Ngunit kung gusto mong tuparin ang pangarap mo, hindi ito basta-basta. Maliban sa magastos, susubukin din ito ang iyong pasensya, katatagan at tiyaga. Ayan na. May resulta na ng licensure exam para sa mga guro. Diyos ko, sana pasado ako. Sana pasado na ako. Hahanapin ko na rito sa listahan yung pangalan ko. Kevin, anak. Ano, may resulta na ba? Sandali lang, Tay. Ay, baka hindi ka na naman pasado. Letter D. Sa letter D ako titingin. De Leon. Kevin. De Leon. De Leon. Teka. De Los Santos na to. 3 De Leon lang ang nakapasa. Kevin, ano na? Anak? Ay, naku. Hindi ako nakapasa, Tay. Ha? Ganun ba? Ano? Ano sabi mo? Hindi ka na naman nakapasa? May next year pa naman eh. Oh, sabi ko na nga ba eh. Hindi ka na naman makakapasa. Eh, 5 beses mo na yan eh. Eh, bakit ba hindi ka makapasa-pasa ha? Yung mga pinsan mo, lahat lisensyadong guro na. Oo. Ikaw na lang naiiwan na hindi pasado. Lagi kang kulelat. Wala ba naman yung ulo mo? Nay naman. Kayo na nga nagsabi. Nakakalimang subok pa lang naman ako. Ay, bakit? Ilang beses mong gusto mo na eksaminasyon sa 10? Bakit hindi ako nakakapasa, Nay? Ay, Maria Joseph! Anak, nagsasayang ka lang ng pera. Oo. Hindi ka na naman nakakapasa. Anak, tama na yan. Ay, anak, sige na, kumain ka na muna. Ay, nako! Kanina pa hindi ka kumakain. Dahil sa kahihintay mo sa resulta ng examination na yan. Sige na, kain ka na muna. anak. Oh, ano na naman ang mangyayari sa plano mo na magturo sa universidad? Oy, stu- Wala na naman. Tama na sabi yan. Ano ka Puro pa? ka drawing! Puro ka drawing! Magkakasya ka na naman sa kakarampot na sweldong nakukuha mo sa trabaho mo ngayon. Stoy. Ibili niyo na lang po nitong libro si Chichay para mabasa niya po ang ituturo ko bago pa ako pumunta rito sa susunod na linggo. O sige, sasabihan ko ang papa niya. Sige po, ma'am. Siya nga pala. Pasensya ka na ha. Pwede bang sa susunod na buwan na lang ang bayad ko sa'yo? May pinagkagastusan kasi ako ngayong buwan eh. Kaya wala nang natira sa budget namin. 2 buwan na ang utang ko sa'yo. Pasensya ka na, Kevin, ha? Kailangan talaga kasi ni Chichay ng tutor eh. Sige po. Ayos lang ako. Sa susunod na buwan niyo na lang po ako bayaran. Talaga? Salamat, Kevin, ha? Walang anuman po. Ay, siya nga pala, Kevin. Ano yung resulta ng LET mo? Nakapasa ka ba? Licensed teacher ka na ba? Hindi pa po eh. Hindi na naman po ako nakapasa. Naku, buti na lang. Ano po? Pasensya ka na ha kung ganito reaction ko. Kasi iniisip ko, nung isang araw, na baka kapag nakapasa ka, hindi ka na mag-tutor kay Chichay. Wala ako ibang maisip na pwedeng mag-tutor sa anak ko. Ano ba yan, Kevin? Wala ka na namang ambag sa mga bayarin ngayon. Pasensya na ate. Hindi kasi ako nabayaran nung nanay nung tinuturoan ko kasi... Kasi ano? Oo, ano pa ba naman ang aasahan mo dyan sa trabaho mong yan? Pa-tutor-tutor ka lang. Isang estudyante pa. Maghanap ka ng ibang tuturuan. Naghahanap naman ako kaso namamahalan sa kasi sila eh. Ang sabihin mo, mahina kasi ang utak mo.
Kaya yung kaya mo lang turuan yung mga average. Yung mga matatalino at mayayaman, hindi mo yung kayang i-handle. Ay nako, ewan ko sa'yo, mapaparaning ako sa'yo. Ilang taong ka nang graduate, wala kang makuha ang matinong trabaho. Hanggang ngayon, may asawa at anak na ako, ako pa yung sumasagot ng gastusin dito sa bahay. Sorry, ate. Sorry? Pwede bang ibayad sa kuryente ang sorry mo? Pwede bang isaing yung sorry mo? Aba, mukhang magandang gising ng anak ko, ah. Morning, Tay. Alam mo bakit? Oh, bakit, Kevin? May bago akong tuturuan ngayon. Oh, talaga? Uy, mabuti naman. Salamat Kahit sa Diyos. paano, madadagdagan ang kinikita ko. Siya nga pala, Tay, nagluto ako ng almusal. Uy, ganun. Salamat, anak. Naisampay ko na rin yung mga damit. Yan lang mo may tutulong ko sa inyo ngayon, Tay. Ang ipagluto kayo at ipaglaba at paglinis ng bahay. Bay, huwag mong nilalang yun. Mahirap yung mga gawaing bahay na yan. Ay, siya nga pala, Kevin, anak. Pagpasensyahan mo lang nanay mo at ate mo, ha? Kapag may sinasabi silang hindi maganda, ipasok mo na lang dyan sa kaliwang tainga at ilabas mo na lang sa kanan. Ganon na lang gagawin mo, ha? Huwag mong didibdibin. Totoo naman ang mga sinasabi nila, Tay. Nasasaktan ako sa una, pero nauunawaan ko naman kung ako siguro nasa kalagayan nila, baka ganun din ang sasabihin ko, eh. Basta ako, anak. Masaya ako na nagsisikap ka kahit kakalampot ang kinikita mo sa trabaho mong yan. Tiyaga lang, ha? Tiyaga. Sikap. At darating din ang panahon na aanihin mo ang lahat ng iyong itinanim. Akala ko, nung kinuha kitang tutor ng anak ko, tataas na grado niya. Hanggang ngayon, kulelat pa rin siya sa klase. Ginagawa mo ba ng maayos ang trabaho mo? Sorry, Ha? sir. Sorry po. Pagbubutihin ko pa po ang pagtuturo sa kanya. Mabuti pa maghanap na lang ako ng ibang tutor. Huwag naman, sir. Kahit po huwag niyo na akong bayaran hanggat hindi tumataas ang grade niya. Siguraduhin mo lang na mag-i-improve ang performance niya sa klase. Kung hindi, Promise po, sir. Promise. promise ha? Pagbubutihin ko po sa susunod na grading period, tataas na po ang grades niya. Kukuha ka na naman na exam? Oo, Nay. Alam mo kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Eh bakit ba gustong-gusto mo magturo? Eh mukhang wala namang natututunan sa'yo yung mga estudyante mo. Ay paano kung sa isang classroom ka na talaga magtuturo? Eh baka mamaya niyan, kuyugin ka ng mga magulang ng mga estudyante mo. Nay, pangarap kong maging guro. At gusto ko talaga maging licensed teacher. Ay, ewan ko sa'yo, Kevin. Alam mo, lalong dumarami uban ko dahil sa'yo. Kapag hindi ka nakapasa sa taong to, dyan sa eksaminasyon yan, aba, mag-isip-isip ka na. Dahil hindi pwedeng 35 anyos ka na, ang ate Anggi mo pa rin ang gumagastos sa'yo. 35 anyos ka na, wala ka pa rin napapatunayan. Wala ka pa rin nararating! O ano, anak? Wala pa bang resulta? Ha? Wala pa, Tay. Sandali, oh. Titingnan ko mabuti. Re-review ko. Ang bagal naman yung Oo. ang computer na yan. Tagal, ha? Huwag kang maingay dyan. Tay, Oh, meron na. talaga. O, sige, dali. Tignan mo na, anak. Sandali. Nanginginig nga ang kamay ko. Uy, sige, bilisan mo. Oh, Diyos ko, bahala ka na po. De Leon, sige na, hanapin mo na sa De Leon. Dali. Leon Jade, De Leon Joshua, De Leon. Oh.
Ano, anak? Bakit? Kevin, anak, bakit ka umiiyak? Eh, sinabi ko na nga sa'yo, hindi na naman nakapasa yan. Kevin! Magsalita ka, anak. Pasado ko, tay! Talaga? Asan? Ituro mo sa akin ang pangalan mo. Kasi ang liliit ng letra eh. Hindi ko na masyadong mabasa. Sige na. Ayan, tay. Ayan. Dali yun, Kevin. Anak, pasado ka nga. Anak, pasado ka. Oy! Pasado ang anak natin. Pasado si Kevin. Oh, anak, nagbunga na. Nagbunga na ang pagtsatsaga mo. Pasado ka, Kevin, anak. Sa ika-6 na subok mo, saka ka nakapasa. Congratulations, Kevin. Salamat po. Pero nalulungkot ako kasi iwan mo na si Chichay. Pasensya na ho kayo, ma'am. Kukulangin na kasi ako ng oras, tapos medyo malayo rito yung pagtatrabaho kong universidad. Kaya hindi na ako rito mapipirmi. Kaya nga, ayos lang. Pero salamat sa lahat, Kevin, ha? Oh. Eto nga pala, para sa'yo. Ano po ito? Ibinili kita ng bagong bag na magagamit mo kapag nagtuturo ka na. Nagtabala pa po kayo. May nakuhang racket kasi ang asawa ko. Kaya may pera kami ngayon. Para sa'yo yan. Alam mo ba, napakalaking biyaya ka sa pamilya namin. Lalo na kay Chichay. Sino ba naman na magtsatsaga sa isang batang may kapansanan? Sa isang batang may learning deficiency. Pero ikaw, hindi mo hinusgahan ang anak ko. Nagtyaga ka para matuto siya. Ngayon, magaling na siyang magbasa at magsulat. Pinaiiyak niyo naman po ako eh. Alam kong magiging isa kang mabuting guro, Kevin. Etong bayad ko sa'yo. Naku, sir. Isang buwan lang naman po ang babayaran nyo kasi ngayong buwan lang tumaas na ang grado ni Brent. Tanggapin mo na yan. Araw-araw nagtsatsaga kang puntahan kami rito sa subdivision para lang turuan si Brent. Isa pa, sabi ng teacher niya, kahit daw hindi matataas ang mga grado ni Brent, nakita niyang mas nagpa-participate sa klaseng anak ko ngayon. Nagkaroon siya ng confidence at isa pa, nagkaroon ng maraming kaibigan. Natutuwa po kung malaman yan, sir. Pasensya ka na, Kevin, kung napagsabihan kita dati. Pero salamat, ha? Mapalad ang mga magiging estudyante mo. Mapalad sila. Tumaba ang puso ko sa narinig ko mula sa mga magulang na mga tinuturuan ko. Totoo pala na kapag isinapuso mo ang iyong ginagawa, gaano man ito kaliit, malaki ang magiging epekto nito. Ngayon, isa na po akong guro sa isang malaking universidad at nagtuturo sa halos 60 mga estudyante. Tama nga ang sinabi ni tatay. Hindi tayo dapat na mapagod magtanim. Dahil darating ang araw, aanihin natin ang bunga ng lahat ng yon. Ako po si Kevin, at ito ang aking buhay. Tulad ni Kevin, huwag sana tayong mawala ng pag-asa. Dahil sa bawat pagkadapa natin ay may pagkakataong ibinibigay sa atin upang muling bumangon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz at Lionel Benamin sa papel na Kevin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz.
Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang paglalakad ng isang binatang may mabuting ugali. Siya ay si Lemon. Sa lugar namin, tuwing may madadaanan akong nag-aaway, lagi ako naghahanap ng aawat sa kanila. Katwiran ko, kawawa naman yung naagrabyado. At isa pa, gusto kong kahit sa ganoong paraan, ay makatulong ako para hindi na humaba pa ang gulo. Bakit kaya nagkakagulo mga tao? Ayun. Tulungan niyo, kawawa naman yun. Kawawa naman, tulungan niyo. Sir, ano po nangyari sa lalaking yan? Ay, nako, sinaksak. Kailangan madala sa ospital. Ganun mo ba? Teka, hanap ako ng makakatulong. Lemon, bakit ngayon ka lang dumating? Late ka na ng 20 minutes. Oo nga, Raul eh. Kasi may nadaanan akong lalaking lasaksak. Oh. Ayun, tinulungan namin madala sa ospital. Dumating na mga bagong boss natin, sina Ma'am Cecilia at Sir Oliver Rodriguez. Lagot. First meeting pa lang. May atraso na ako sa mga bagong boss natin. Okay, Mr. Lemon Bautista. Sir, Pagbibigyan kita ngayon pero ayoko na maulit to. Ha? Siya si Sir Oliver Limon. sir, pasensya na po. Pangako po, hindi na mauulit. Hindi naman dahil tumulong ka. Pwede ka lang malate sa trabaho mo. Limon, eto pa ang sabaw. Helga, Salamat po. Salamat po, Nay. kumusta naman ang trabaho mo, Limon? Medyo na-late po ako, Nay. O bakit? Maaga ka namang umalis dito Kasi po, Nay, sabi ni Kuya, may nakita siyang sinaksak. Mm. Ayun, tinulungan nilang madala sa ospital. Nahiya nga po ako dun sa bagong boss namin eh. Kasi late ako ng 20 minutes. Kinagalitan ka ba? Hindi naman po. Sinabihan lang ako na huwag na mauulit yun. Ayun, nangako naman po ako na hindi na mauulit. Ay naku, anak. Sikapin mong matupad yun para hindi ka maalis sa trabaho. Oo nga naman, Kuya. Ayos pa naman ang sweldo mo doon. Oo nga eh. At kailangan tuparin ko yun. Kawawa naman si inay kung mawawalan ako ng trabaho. Hindi niya makakayang itaguyod mag-isang buhay natin. At ang pag-aaral mo. Ayan. Tapos ko lang linisin ang office ni na Sir Oliver at Ma'am Cecilia. Pupuntahan ko naman yung ibang room. Pas na ako rito. Good morning po, Sir Oliver. Lemon, tapos ka na ba maglinis dito? Opo, sir. Sige po, pupuntahan ko naman po yung isa pang room. Sandali. Bakit po, sir? Pakidalan mo ako ng coffee and sandwich dito, ha? Bago mo ituloy ang paglilinis. Oliver, nakita kong kasabay mong nagmerienda si Limon kanina. Oo, Ate Cecilia. Niyaya ako sa uli na samahan ako magmerienda. Mukhang magaan ang loob mo sa kanya. Natutuwa ako sa kanya eh. May mga ugali kasi siya na parang ako. Tulad ng ginagawa mo noon, na pangingialam sa mga nag-aaway. Ikaw naman. O, Hindi mo pakikialam yun eh. Umanap lang ako ng makakatulong para hindi na humaba ang gulo. At ganun din si Lemon.
Kaya nga hindi ko nakuha magalit eh. Nung minsan siya malate. Ayon pa sa kwento niya, 2 silang magkapatid. Biyuda na ang nanay niya at dahil doon, kaya nag-working student siya. Nakakabilib siya. Nga din naman ako sa kanya. Kahit 22 years old pa lang, responsable na. Ay, alam ko na kung bakit ka bumuntong hininga at biglang nalungkot dyan. Dahil kay Cynthia. Naaalala ko lang siya, Ate Cecilia. Hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ako. Tigil na nga natin ang usapang ito. Baka sumakit na naman yung dibdib mo. Tapos na ako maglinis sa opisina. Pero kung uuwi naman ako ngayon, mahirap pang sumakay. Mapapagod lang ako sa abang ng bus sa pagtayo. Ayoko namang sumabit uli sa jeep. Mahirap, delikado. Sabi ni inay, huwag ko raw ugaliin yun. Dahil baka maaksidente ko. Tama naman siya. Ay, mabuti pa dito na lang muna ako. Magbabasa muna ako habang nakapalipas ng ilang oras. Total, andito pa naman si Sir Oliver. Lemon! Lemon! Si Sir, bakit kaya? Tulungan mo ako! Parang nahihirapan siya magsalita. Kailangan niya ng tulong. Ay, Oliver, kumusta ng pakiramdam mo? Maayos na, ate. Hindi na ako nahihirapang huminga. Ay, mabuti na lang nasa opisina pa si Limon. Nadala ka agad niya dito sa ospital. Nasaan ba kasing gamot mo? Hindi ko nadala eh. Nakakalimutan ko. Ano? Pambihira ka namang tao ka. Hindi mo dapat kinakalimutan yun. Nasaan si Limon? Ayun, umuwi na. Pinigil ko nga dahil umuulan pa. Pero sabi, baka raw nag-aalala ng nanay niya. Ano, sir? Gusto niyong samahan ko kayo kina Limon? Oo, Raul. May sakit siya, di ba? Kaya hindi siya nakapasok. Oo. Nilalagnat daw siya, sabi ni Aling Cynthia. Kaya gusto ko siyang puntahan. Nagkasakit siya dahil sa akin. Umuwi siya kahit umuulan matapos akong maihatid sa ospital. Kaya gusto ko siyang pasalamatan. Okay, sir. Sasamahan ko po kayo. Maupo kayo, Raul. Sir. Salamat, Helga. Kapatid ka pala ni Lemon. Opo, bunso po. Sandali lang po at tatawagin ko si Kuya. Kuya, may bisita ka. Ha? Sino, Helga? Si Raul at ang boss ninyo. Ha? Raul? Limon. Sir Oliver? Maiwan ko na po muna kayo. Sige. Sir? Nagpasama sa akin si Sir Oliver, Limon. Nag-alala kasi ako sa iyo, Limon, nang malaman kong may sakit ka. Naku, sir. Salamat po sa concern. Wala na po akong lagnat ngayon. Bukas po, papasok na ako. Good. Iyang babaeng nasa kwadro. Sino siya, Limon? Nanay ko po, sir. Narito ba siya? Pwede ko ba siyang makausap? Bakit po, sir? Kilala niyo po ba si inay? Maraming salamat. Pumayag ka na mag-usap tayo, Cynthia. Kahit na nga malaking kasalanan ko sa iyo. Matagal ko na kinalimutan yun, Oliver. Ayun nga lang, nabigla ako kanina kasi hindi ko inaasahan na makikita pa kita. Gusto kong humingi uli ng tawad sa iyo. Iniwan kita. Ipinagpalit kay Selena. Kahit na nga 15 years ang tandaan niya sa akin. Sabi ko nga, matagal ko nang kinalimutan yun.
Tanggap ko ng lahat ang nangyari. Pinili mo siya kasi mayaman. At gusto mong matupad ang iyong mga pangarap. At natupad naman yun. Tama ka. Pero may naging kabayaran ang ginawa ko sa'yo. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi niya ako nabigyan ng anak hanggang sa pumanaw siya. Ganun ba? Cynthia, sabihin mo sa akin, si Limon ba? Oo. Siya nga. Siyang batang tinalikuran mo noon. Ang bata. Aking anak. God. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa kanya. Si Helga naman. Anak namin ang lalaking tumulong sa aking pagkadapa. Yun nga lang maaga siyang nawala sa amin. Lemon. Kayo pala, ang tatay ko. Lemon, Kayo pala. Oliver, hindi ko tinago sa kanyang lahat. Lemon anak. Patawarin mo sana ako. Cynthia, bigyan niyo ako ng pagkakataong mapuna ng malaki kong pagkukulang sa inyo. Oh, Oliver. Hindi kita pipiliting tanggapin ako sa puso mo dahil alam kong malaki ang pagkakasala ko. Pero sana, hayaan mong tulungan ko kayo para magkaroon ng magandang kinabukasan sina Limon at Helga. Tinanggap nila yung tulong ni Itay. Dahil doon, pati si Helga ay kanyang tinulungan. Ngayon ay pareho na kaming tapos sa college ni Helga. At sina Inay at Itay naman, nagkabali ka na. Sa wakas, ay natapos din ang aming paghihirap. Ako po si Limon, at ito po ang aking buhay. Kahit mahirap ang mabuhay sa mundo, masarap pa rin sapagkat maraming sorpresa ang buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz at June Martin Legaspi sa papel na Limon. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila Maynard Landicho Jr. at June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang mister at ng kanyang buhay bilang may asawa. Siya ay si Nathan. Gaya ng mga ipinapakita sa mga pelikula, akala ko pagkatapos ng kasal, happily ever after ng sunod. Hindi pala. Napakarami palang nangyayari kapag mag-asawa na ang dalawang tao. Good morning, Ma. Oh, gising ka na pala. Si Nathan. Morning, Ma. Ay, mabuti pa ayusin mo na yung mga pinggan, Charmy. At na makapag-almusal na tayo. Tapos tawagin mo na yung mga kapatid mo, pati ang papa mo. Okay. Ako na po mag-aayos ng mesa. Charmy, tawagin mo na sila. Okay. Ito. Nathan, Bakit, Ma? sabi ni Charmy may nakuha na raw kayong house and lot. Opo. May ibinenta yung kapatid ng katrabaho ko. Kinuha ko na po kasi mura eh. May ipon naman kami ni Charmy kaya nagbigay na po kami ng down payment. Ibig bang sabihin, aalis na kayo rito sa bahay?
Kapag naayos na po namin yung bahay, may mga kailangan pa po kasing i-repair doon eh. Magpapalagay din ako ng kisame at ipapaayos ko pa rin yung gate. Masaya sana ako naririto kayo sa bahay. Kasi may nakakasama ako at nakakatulong sa pag-aasikaso ng mga kapatid ni Charmy. Ma, pasensya na po. Talaga lang pong gusto na namin bumukod ni Charmy para hindi na po kayo mahirapan. Wala namang kaso sa akin yun. Kaya lang, malalayo na kayo rito sa bahay. Opo, medyo malayo nga po yun. Alam mo, bilang isang ina, mahirap para sa akin na malayo sa aking mga anak. Kahit pa ba sabihin nating may asawa na ang panganay ko, pero iba pa rin yung magkakasama. Ayoko nga lumipat siya sa bahay na yan. Ano? Di ba matagal ko na sinabi sa'yo kung magpapatayo tayo ng bahay, mas gusto ko yung malapit dito sa amin. Yung binili mo sa kabilang probinsya pa yan. 2 oras na biyahe lang naman ang distansya nito dito sa bahay niyo. O paano kapag may kailangan tayo? Paano kapag may problema o may emergency? Saan ako hihingi ng tulong kapag dyan tayo tumira? Buti ka nasa trabaho. Ako, paiiwan sa bahay. Charmy naman. Buti kapag naririto tayo, malapit lang si Mama. Puro ka naman kasi mama eh. May asawa ka na. 30 anyos na tayo pareho. Hindi pwedeng asa pa rin tayo ng asa sa kanila. O hindi naman tayo umaasa sa kanila. Ang gusto ko lang, mas malapit dito sa bahay. Umaasa tayo sa kanila, lalo na ikaw. Ano? Oh, mula na ikasal tayo. Nasubukan mo man lang bang magluto? Ang mama mo pa rin ang nagluluto para sa atin. Kapag naguhugis naman ang mga pinagkainan, ang mga kapatid mong gumagawa. Wala ka nang ginawa rito kundi humilata. Hoy! Ako! Oh. Nathan, ayusin mo yung pagsasalita mo, ha? Sumusobra ka na. Totoo naman Isa pa, gustong-gusto mo rito sa inyo. Wala nga tayong privacy rito eh. Charmy, mag-asawa na tayo. May asawa ka na. Hindi ka na college student na nagpapakargo pa sa mga magulang mo. Hindi mo ba yun naunawaan? Ewan. May asawa ka na. Kaya kailangan na natin bumukod sa pamilya mo. Huwag kang nagtatago ng nagtatago sa saya ng nanay mo. Pare, dapat kasi bago kayo nagpakasal, nag-usap muna kayo ni Charmy. Pochi, nag-usap na naman kami noon pa at payag naman siya na bumukod kami. Pero ngayon ko lang nadiskubre na gusto lang pala niyang bumukod pero doon lang dapat kami sa bakuran nila. Mahirap yan. Mahirap pa naman makisama sa biyanan. Wala naman akong problema kay Mama. Mabait naman siya at maasikaso. Yun nga lang, parang ayaw niya rin palayain ng tuluyan ng asawa ko. Gusto niya naroon sa bahay nila para raw may makatulong siya sa pag-aasikaso sa bahay. Anong plano mo? Plano ko magpakalasing eh. Okay, dadamayan kita dyan, pare. Ako, buti ka pa, walang problema. Bago pa kayo kinasal, may bahay na kayo, di ba? Oo. Ayaw kasi talaga namin makitira. Mahirap makisama, pare. Ngayon ko nang pagtanto na dapat pala talaga inaalam muna natin ang buong pagkatao ng isang babae bago natin pakasalan. Sinasabi mo bang nagsisisi ka na si Charmy ang pinakasalan mo? Hindi naman, pero nagsisisi lang ako na hindi ko kagad nakitang may ganito pala siyang tendency. Sana noon pa napag-usapan na namin ang tungkol dito. Kahit mag-usap ng masinsinan, hindi namin magawa. Kasi ang kwarto namin katabi ng kwarto ni na Mama. Nung isang araw, nag-away kami. Buti na lang na malengke si Mama. Walang ibang nakarinig ng pagtatalo namin. Mahirap talaga ang buhay may asawa, pare. Pero malalagpasan niyo rin yan. Naglasing ka kagabi, tapos dito ka umuwi sa bahay. Nag-away kayo ng asawa mo. Sakit to ng ulo ko. Aray. Bumangon ka na dyan sa sofa at mag-almusal ka na. May pasok ka pa yata. Pa, nung napangasawa mo si Mama, anong nasa isip mo?
Ano pa, kung hindi siya ang napangasawa ko, magsisisi ako buong buhay ko. Saan ka pa ba naman makakahanap ng babaeng marunong halos lahat ng bagay? Hanggang ngayon nga, kung asikasuhin ako, para bang kahapon lang kami kinasal. Napakaswerte niyo kay Mama. O bakit ikaw? Mapalad ka rin naman sa asawa mo. Alam niyo, Pa, ngayong may asawa na ako, totoo pala na kapag may wedding ring na kayo pareho, kahit dumating ang panahon na hindi niyo na gusto ang isa't isa, hindi kayo pwedeng maghiwalay basta-basta. Bakit mo nasasabi yan? Gusto mo na bang hiwalayan si Charmy? Ilang gabi kang hindi umuwi dito sa bahay. Tapos ang bungad mo sa akin, mag-impake ng mga gamit. Kung gusto mong magsama pa tayo, sumama ka sa akin doon sa bahay natin. Nathan, hindi mo ba ako nauunawaan? Ako, naunawaan mo ba ako? Paano kita maunawaan? Hindi ko nga gusto ang desisyon mo. Charmy, hindi gusto mo o gusto kong mahalaga rito, kundi kung ano ang tama. At paano mo nasasabing yung gusto mong tamang desisyon? Alam mo, 3 taon tayong magkasintahan. Pero ngayon ko lang nalaman na hindi pala talaga kita kilala. Sana, kinalala muna kita bago kita pinakasalan. O so ano, nagsisisi ka dahil pinakasalan mo ako? Ha? Nathan! Charmy! Ano nangyayari? Inis! Bakit ka sumisigaw? Eh kasi masinaitan eh. Nag-aaway na naman ba kayo tungkol sa bahay na binili niya? Kasi gusto niya, lumipat kami doon. Eh, kung ayaw mo, di wag kang sumama sa kanya. Hindi rin naman makakatiis yun. Uuwi rin yun dito sa'yo. Nag-asawa ka? Tapos ayaw mo sumama sa asawa mo? Isa ka pa eh. Charm! Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, ha? Babae ka. At ang babae, nagpapasakop sa asawa niya. Kahit na hindi ako sumang-ayon sa gusto niya? Eh, bakit hindi ka sumasang-ayon? Ano ba ang masama sa gusto ni Nathan? Eh, gusto lang naman niya bumukod kayo, hindi ba? Eh, gano'n naman talaga eh. Kapag ang 2 tao naging mag-asawa, hindi na sila 2 tao, kundi iisa. Kung ano ang desisyon ng isa, yun din dapat ang desisyon ng isa. Tapatin mo nga ako, Charmy. Takot ka pa rin ba maging independent hanggang ngayon? Gusto mo pa rin ba nasa poder ka ng mga magulang mo? Eh, kasi iniisip ko. Charm! May asawa ka na. Isa pa, hindi mo obligasyon ng tumulong sa mama mo sa bahay kasi may sarili ka na rin pamilya. Eh, parang hindi ka naman talaga tumutulong sa bahay niyo eh. Kilala kita. Gusto mo sa bahay niyo kasi ando ng mama mo. Siya ang gumagalaw. Charm, hindi ka na teenager. May asawa ka na. Yang pagmamatigas mo, baka isang araw magising ka. Hiniwalayan ka na ng asawa mo. Nathan, sorry ha. Kasi, akala ko pagkatapos ng seremonya sa simbahan, babalik lang naman tayo sa dati. Iba na pala kapag mag-usawa na. Charmy, pinipilit kitang unawain. Ayokong magpadalos-dalos ng desisyon. Sana maunawaan mo rin ako. Ngayong linggo, magpapaalam na tayo kay Mama. Sigurado ka? Oo. Charmy, alam kong bagong lahat sa atin, pero magkasama naman tayo. Kaya natin itong harapin. Nasa panibagong yugto na tayo ng ating buhay. Kailangan nating pagdaanan ito. Hindi tayo matututo kung patuloy tayong magtatago sa likod ng anino ng mga magulang natin. Oo. Naunawaan kita. Sorry.
Mula ngayon, kung ano ang desisyon mo, yun ang susundin ko. Nagpapasalamat akong naayos namin ni Charmy ang usot sa aming pagsasama bago pa man humantong sa hiwalayan ang lahat. Madalas, ayaw natin ang mga pagbabagong nangyayari sa buhay natin kasi kailangan nating mag-adjust at mahirap gawin yun. Mahirap gawin ang hindi mo nakasanayan. Gayunpaman, ang buhay ay punong-puno ng pagbabago. Ika nga, we need to learn how to bend or else we will break. Ako po si Nathan at ito ang aking buhay. Hindi madali ang buhay. Pero ang mga taong marunong sumabay sa mga pagbabagong nagaganap araw-araw ay yung mga taong natututo at nagiging wise na mga individual. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Reynald Landicho, at Phil Cruz sa papel na Nathan. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutya. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lavaron. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, darito ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay na ilalahad sa atin ni Grace. Maaga ako naulila sa ina at hindi ko rin kinagisna ng aking ama. At dahil doon, kaya hindi ako nakapagkolehiyo. At upang may matirhan, pagiging katulong ang naging trabaho ko. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa akin dito para maging katulong ninyo, Sir Ramil. Kahit sa tindahan lang po ninyo ako nakilala, tinanggap niyo pa rin po ako. Pangako po, hindi ko po sisirain ang pagtitiwala ninyo. Pagbubutihin ko po ang trabaho ko dito sa bahay niyo. Naniniwala ako. Mukha ka namang mabait eh. Kaya nga nang makita kita doon sa tindahan sa lugar nyo, inalokagil kita ng maging katulong ko. Siya nga pala, tuwing gabi lang ako narito, no? Dahil may negosyo akong inaasikaso. Kaya sana, bantayan mong mabuti itong bahay, ha? Opo, sir. Ito nga palang magiging kwarto mo. Yan. Ang ganda at ang linis. At may maganda rin pong kama. Salamat at nagustuhan mo. May aparador ka rin dito. May electric fan na maaaring magamit. Oh, iayos mo na ang mga gamit mo para makapagluto ka na ng hapunan natin. Opo, sir. Eto na pong merienda ninyo, Sir Ramil. Ma'am Jenny. Salamat, Grace. Sige na. Iwan mo na kami. Opo. Sure ka ba na pagkakatiwalaan ng babaeng yun, Ramil? Oo naman. Mabait at masipag si Grace. Bakit ba? Kasi masyado siyang bata para pagkatiwalaan mo nitong maganda at malaki mong bahay. Baka mamaya magnanakaw pala siya. Ikaw din. Manakawan ka. Hindi na gagawin yun. Mabuti siyang tao. Sobra naman yata ang pagtatanggol mo sa kanya. Sa tindahan mo lang naman siya nakilala, di ba? Hindi niya alam. Nagtanong-tanong ako sa lugar nila tungkol sa kanya. At lahat ng mga nakausap ko, iisang sinabi, mabait siya at mabuting anak. Mahirap nga lang siya. Kahit na. Para sa akin, hindi ka pa rin dapat maging kampante.
Ay, hindi bale. Madalas akong pupunta rito para masubaybayan siya. Bata at maganda ka mo ang katulong ng nobyo mo, Jenny. Oo, Marcia. Pero syempre, mas maganda ako sa kanya, no? Pero kinakabahan pa rin ako. Kasi sa tindahan lang siya nakuha ni Ramil. Bakit naman kasi hindi na lang siya kumuha sa agency? Aba, kung bata at maganda, dapat kang kabahan. Dahil baka mamaya sulutin niya yung nobyo mo. Oh, mawalan ka. Marcia, hindi pumapatol si Ramil sa mga katulong, no? Isa pa, mahal ako nun. Oh, huwag kang kasi siguro. Iba pag lumapit ang tukso. Kaya kung ako sa'yo, hihigpitan ko si Ramiel. Kayo po pala, Ma'am Jenny. Oo, ako nga. At sinong lalaking to? Si Jimmy po. Kapitbahay ko po siya doon sa dati kong tinitirhan. Nanliligaw sa'yo? Opo. Magandang gabi po, ma'am. Ang galing mo rin, ano? Wala ang amo mo pero nagpapapasok ka ng lalaki sa pamamahay niya. Ma'am, nandyan po si Sir Ramil. Nasa kwarto po niya. Ha? Maaga po siyang umuwi dahil masakit daw po ang ulo niya. Narito na po siya nang dumating si Jimmy. Totoo po yun, ma'am. Ay, bahala nga kayo sa buhay niyo. O, bisit. Mukhang masungit ang nobya ng amo mo, Grace. Akala lang niya siguro. Hindi alam ni Sir ang pagparito mo. Pwede kayang bumalik ako rito? Gusto ko lang namang makatiyak na okay ka dito. Tsaka para makita na rin kita. Sasabihin ko muna kay Sir Ramil. Nakita kong kwarto ng katulong mo. Ang ganda, ah. Meron pang radyo at TV. Paano mo nakakita? Tinignan ko. Na-curious kasi ako. Parang sobra naman yatang maganda ang kwarto ni Grace kesa sa kwarto ng dati mong naging katulong. Jenny, gusto ko lang malibang si Grace. Para pagpagod na siya, may mapaglibangan siya. Wow. Sobrang concern. Hey, are you jealous? Sobrang concern ka kasi. At saka, bakit? May karapatan naman ako magselos, di ba? Dahil girlfriend mo ko for 3 years. Wala kang dapat ipagselos. Ikaw lang ang mahal ko. Kung tuksoin ka ng babaeng yun. Hindi niya gagawin yon dahil matino siyang babae. At ako naman, matinuring lalaki. Ewan ko, ha? Jenny! Ramil, mas mapapanatag ako kung iba na lang ang kunin mong katulong. Paalisin mo na lang ang babaeng yun. Tapos ko nang hugasan itong mga plato. Tuyo na rin lahat. Ililipit ko na. Para magawa ko naman yung gusto merienda ni Ma'am Jenny mamaya. Grace! Diyos ko, nabitiwan ko yung mga plato. Ano ba yan? Napakatanga mo naman. Tinawag lang kita. Nabitiwan mo na yung platong yan. Hoy, alam mo ba kung magkano yan, ha? Ang mahal niyan. Sorry po, Ma'am. Sorry ka dyan. Nagulat po kasi ako sa pagsigaw ninyo sa pangalan ko eh. Aba! Hindi ko po sinasadya. At kasalanan ko pa ngayon, ha? Kasalanan ko pa, kasalanan ko pa, ha? Ma'am Jenny, tama na po. Yan ang bagay sa'yo. Ang kurutin. Dapat nga sa bunutan ka pa eh. Gagang to? Pati ako idadamay sa katangahan niya. Hoy, humanda ka pagdating ni Ramil. Sasabihin ko, palayasin ka na dito. Wag naman po, Ma'am. Wala po ako matutuluyan. Wala akong pakialam, no? Hindi dapat sa bahay na to ang tangang katulad mo! Hindi mo siya dapat sinaktan, Jenny. Bawal yun sa batas. Kinarot ko lang naman dahil nga ang tanga. Mali pa rin ang ginawa mo. Isa pa, sabi ni Grace, sumigaw ka habang nasa likuran niya. Kaya nagulat siya at nabitiwan ang mga plato.
At mas naniniwala ka sa kanya kaysa sa akin, ganon? Sa akin ay kung ano lang ang tama. Bakit ka ba ganyan? Sabihin mo sa akin, may gusto ka ba sa babaeng yon, ha? May gusto ka ba sa katulong mo? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Wala akong gusto sa kanya. Bakit ba ang dumi ng isip mo? Oh, Grace, saan ka pupunta? Bakit nakaimpake yung mga gamit mo? Narinig ko po yung pag-uusap ninyo ni Ma'am Jenny, sir. Gusto po niya umalis na ako dito. Kaya naisip ko po, aalis na lang po ako para hindi ako maging dahilan ng inyong pag-aaway. Hindi ka aalis. Pero sir, magagalit po siya sa inyo. Huwag mo siyang intindihin. Mawawala rin ang galit niya kapag nalaman na niyang lahat. Sir Ramil, May sasabihin ako sa inyong dalawa. Panahon na para malaman niyo ito. Mas kinampihan pa ang katulong niya kesa sa'yo? Ganon na nga. Hindi niya pinaalis yung babae. Ay, naku, Jenny. Baka nga may gusto siya sa Grace na yun. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Marcia. Ayaw ko mawala sa akin si Ramil. O para malaman mo kung mahal ka pa rin niya, pamiliin mo, ikaw o ang katulong niya. Oo nga, no? O sige, gagawin ko yun. Kaso, paano kung hindi akong piliin niya? Oy, doon mo ihanda ang sarili mo, girl. Bakit ba kailangan isama mo pa babaeng to sa pag-uusap natin? Dahil may bahagi siya dito. Sir, naguguluhan po ako. Ano po bang gusto ninyong sabihin? Grace, gusto kong malaman mo na kaya ganitong concern ko sa'yo dahil... Dahil ano? Sabihin mo na! kapatid ko siya sa ama. Ano po? Yun ang totoo. Nadistino noon si Daddy sa probinsya at doon niya nakakilala at nakakarelasyon ng nanay mo. Nalaman ni Maming lahat. At dahil ayaw ni Daddy na iwan siya ni Mami, ang nanay mo ang iniwan niya. Kaya pala hindi ko siya kinag-isnan. Oo. Hindi niya kayo natulungan. Kaya bago siya namatay, ipinahanap ka niya sa akin at binili na tulungan ka. Kung ganun, kuya kita. Oo, Grace. At ang pagkikita natin sa may tindahan sa probinsya niyo ay hindi nagkataon, kundi isang sadyang pangyayari. At ginawa ko yun upang tuparin ang pangako ko kay Daddy. Ramil, bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil may mga bagay pa akong inaayos para kay Grace. Bahagi rin ang gusto ni Daddy gawin ko para sa kanya. Kaya wala kang dapat ipagselo sa kapatid ko, Jenny. Wala. Dahil ikaw lang ang mahal ko. Grace, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Maling-mali. Kalimutan na po natin yun. Ang mahalaga, maliwanag na sa atin ang lahat. Iyon ang naging simula ng pagbabago ng buhay ko. Ngayon, ay close na kami ni Ate Jenny at nag-aaral na rin ako sa kolehiyo. Tunay ngang sa bawat kalungkutan ay laging may kasunod na kaligayahan. Ako po si Grace, dating kasambahay, at ito ang aking buhay. Napakinggan po ninyo mga kaibigan ang isa na namang magandang kasaysayan ng buhay. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Baynard Landicho Jr., Fidel Benjamin, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Grace. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga.
Supervisyong teknikal, Bong Boyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.